Minsan napapaisip ako kung dapat ba kaming umalis sa New South Wales or magpaalam sa Australia at bumalik ng Pinas. Kasi yung cost of living dito tumaas. Lahat ng bayarin, lahat ng bilihin tumaas lahat. Especially pagdating sa housing. Careful, baby! Sa video na to pag-usapan natin yung cost of living. Yung i-share ko sa inyo is yung personal expenses namin monthly. Say hi! Say hi! Hi! Okay, simulan natin dun sa basic information. Sa household number, 6 kami, so consisting of 4 adults and 2 children. Ako, si Lovely, my wife, and yung kapatid ko, si Ivy, and then yung husband niya, si Charles. Eldest son ko is going 5 years old, so hindi pa siya nag-aaral pero pumunta siya ng daycare. And then yung youngest namin is 1 year old. As they grow older, syempre yung expenses nila is tataas din. Yung wife ko is supplementing our income. Kasi most of her time, nag-alaga siya ng mga bata. And then, but still she's working in a disability home. At yung kapatid ko naman, si Ivy, is as I mentioned, she's on a student visa. Alam namin gaano kahirap yung situation ng mga kababayan natin naka-student visa. So, at the moment, hindi ko na siya sinisingil ng bayad sa bahay, bills, at saka sa grocery. Para yung sweldo niya sa work niya, pwede niya ma-allocate doon sa tuition fee niya. Kasi yung tuition fee niya at the moment is talagang napakalaki. May mga obligations din siya sa Pinas na binabayaran niya monthly. So, para hindi siya mahirapan. So, yung binabayaran namin monthly sa bahay is $1,800 per month. So, that's $450 per week. Yung bahay is 3 bedrooms, may garage, may laundry room, may sunroom, may 1 car parking din sa harap ng bahay. Malapit siya sa city center. So, walking distance lang yung mall at saka yung banks, yung restaurants. Iba't ibang mga facilities. Walking distance lang siya. And then, malapit din kami sa parks at saka sa sports ground. Meron din siyang lawn sa harap. Dati, nagbabayad ako ng $95 every fortnight para ma-maintain yung garden at saka yung lawn. Pinaka-cancel ko na yun at kami na lang yung gumagawa sa pag-maintain ng garden at saka sa lawn. Yung $95 binili ko na lang ng beeper snipper at saka lawn mower. So, yung pangalawa is yung expenses sa groceries. Yung gastos namin every week is nasa between $300 and $400 a week. Saktong-sakto na yun for 4 adults and 2 children. Kasi mahilig kami sa pagkain. So, majority ng expenses doon sa grocery talagang napupunta sa pagkain. At lalong-lalo na yung wife ko is nagluluto siya na talagang kumpleto yung ingredients ng pagkain o ng putahe. Inuuna talaga namin yung mga 1/2 price na products. And mostly naman ng mga pagkain namin is homemade. Yung wife ko nagluluto sa bahay. At minsan din, every month, may pumupuntang Pinoy van dito. So, syempre, nami-miss namin yung mga pagkain Pinoy, yung mga Pinoy products. Gumagastos kami ng $150 to $200 per month sa Pinoy van, sa Pinoy products. Medyo malaki siya kumpara kung kami yung pupunta sa Sydney at bibili sa Pinoy store. Kasi yung mga prices medyo mahal nga. May patong kasi nagka-travel pa yung
Pinoy van. Part naman nung gastusin namin sa food is yung eating out. So, minsan, umu-order kami ng pagkain. Yung gastos namin doon is nasa mga $30 to $50 a week. Occasionally, lalo na sa mga special events, gaya ng Mother's Day, kumakain kami sa restaurants. Budget namin doon nasa mga $100 to $150. Next na gastos namin is yung sa clothing. Eto, wala kami masyadong expenses. Except doon sa damit ng mga bata. Kasi lumalaki sila, so yung sizes ng damit nila, kailangan ding palitan. Yung sa amin naman, mag-asawa, mostly binibili namin din mga branded, yung mga generic lang. At usually, doon kami pumunta sa mga op shops or thrift shops. Next na bayarin or expenses namin is yung utilities, electricity at saka gas. Yung electricity bill namin, umaabot siya ng $350 a month. Yung gas naman namin, nasa mga $50 a month. At minsan naman tumataas yung bill namin pag winter or summer. Gumagamit kami ng air condition para komportable naman yung tulog namin. Sa internet bill namin, nagbabayad kami ngayon ng $160 a month. Included na yung NBN at saka isang postpaid o plan. Next expenses is yung transportation. So may tatlong sasakyan kami. Yung sa akin, yung sa wife ko, and then yung sa sister ko. So, 50 sa akin and then 75 sa wife ko. And then yung registration ng sasakyan ko every year is nasa mga $950. Kasama na yung insurance, yung registration mismo, at saka yung road safety check. Yung sa wife ko is around $750 per year. And syempre, pinapa-maintenance namin o pinapa-service namin yun every year. Sa akin, hindi every year, but every 5,000 kilometers. So, binabayaran ko is depende sa repairs na kailangan. Yung most recent na nabayad ko is $500. But dati is nasa mga 300. So, it ranges between $300 and $500. Yung sa wife ko, it's always $350 every year. Yung car wash, sa sasakyan ko, medyo malaki siya. So, yung gastos ko doon is $25. Yung sa wife ko is only $15. Yung gastos namin sa education is nasa $200 a month. Gastos namin sa panganay namin sa childcare. Mostly covered na siya ng Centerlink. Next na expenses namin at saka yung importante is yung sa health. Mostly yung gastos namin is nasa flu vaccinations. This is every year. So, nagbabayad kami ng $15 to $20 a year for the flu vaccinations. Pero sa akin is libre na siya sa workplace ko. May private health insurance kaming binabayaran ng $185 a month. Kailangan namin yun. Dati binabayaran namin is nasa $375. But since naging PR kami, may rebate na siya. So, bumaba yung binabayaran namin sa private health insurance. Binabayaran namin per month is $185. And may life insurance din kami. Yung binabayaran ko sa life insurance ko is $25 every fortnight. So, that's $50. And then, sa wife ko is $28 per fortnight. And then, sa GP consultation, among us dito sa household, panganay namin yung regular check-up sa pediatrician, which is every 6 months. Kasi yung panganay ko may medical condition. So far, wala naman kaming binabayaran dun sa doktor at saka sa specialista. Tingin ko cover na siya ng Medicare. At since may private health insurance kami, napupunan yung kulang sa Medicare. So since I'm working in a healthcare industry, member din ako ng union. So yung binabayaran ko sa union is $35 per fortnight. Kasama na yung mga CPD, yung Continuing Professional Development, kasi requirement yun as a nurse. Kailangan meron kami 20 hours worth of CPD every year. Meron na rin siyang professional indemnity insurance. Just in case may negligence akong nagawa sa work ko. Siyempre, may mga recreation din kami.
So minsan, nanonood kami sa sine, binabayaran namin, nasa around $15 or $16 yung ticket. Meron kaming Netflix subscription, yung binabayaran namin every month is $22.99. Yung sa Disney Plus is $13.9 or $14 per month. And syempre, di nawawala yung pagbili ng coffee pag nasa labas kami. Nasa $5 or $7 per cup of coffee, depende sa size. Yun yung mga gastos namin or expenses namin every month. Pwede mo na rin gawing reference yun sa cost of living dito sa Australia. Tingnan mo rin yung mga vlog ng ibang kababayan natin dito sa Australia. Tingnan mo rin yung cost of living nila and then i-compare mo sa inyo. Thank you for watching, guys. I'll see you in our next video.